Ayun guys, tapos na tayo magpagupit. Yan, malinis na yung gilid. So, ayun naman, mamaya-maya naman yung mag-iinis naman tayo ng motor. Ayan, tatapos na natin magpagupit. Okay? Hi guys, magandang umaga, no? Magandang umaga. Ito, gigising lang natin. Uh, Maaga tayo nagising ngayon kasi nga marami tayong gagawin ngayon, preparation para bukas. So, ilang araw din tayo guys na walang pasok, no? Long weekend. And then, kailangan natin i-condition yung sarili natin para pagpasok sa trabaho, medyo maayos na yung natin condition ng katawan natin. Preparation, lahat-lahat, yung mga gamit. So, this morning, yun nga, maaga tayong nagising, and then siyempre, di nawawala yung devotion muna. At the same time, ito, pakapit tayo. Konti na lang, maubos ko na. Marami tayong gagawin today guys. Marami tayong ayusin. Una, papabawas tayo ng buhok. Yun. So, day ahead. Kasi ilang araw din na wala naman tayong ginagawa. Puro pahinga lang din. So, bukas is balik na naman tayo sa realidad, trabaho na naman. At yun nga, ibalik uli sa ating trabaho. So guys, yung mga nakalipas na araw, medyo hindi tayo masyadong naglalabas, hindi tayo nagpapasyal-pasyal kung saan. Gusto, hinahanap ko kasi yung gusto kong mag-rest muna, gusto kong magpahinga, gusto kong mag-ipon ng lakas. At para nga sa pagbalik ko sa trabaho, maging maayos ang lahat, medyo condition tayo. Dahil hindi na rin tayo hindi na tayo bumabata, kakaedad tayo. So siguro kailangan talaga yung sapat na pahinga ng katawan. Yun yung sa bahay lang, gawaing bahay, yun, palengke, yung gano'n lang ang routine everyday. Yun lang yung routine. For how many days din tayong pagpahinga. So guys, mga ilang araw pa siguro na marami tayong gustong gawin sa sarili natin, pero kailangan kasi na gawin natin yun hindi lang sa sarili nating kakayanan. Ibig sabihin, i-consult muna natin lahat sa Lord. Prayer muna bago tayo hakbang. So, doon naman magre-response naman, may mga signs naman na magbibigay ang Diyos kung talagang kalooban niya sa mga gagawin natin, mga babalak natin na gawin sa buhay natin. So, yun yung inuuna ko guys sa sarili ko. Prayer muna. So, kung may signs ng kalooban ng Diyos, ipupulso ko yung mga balak. So as of now, tutok muna tayo ngayon sa mga preparasyon na gagawin ko. Like if siguro mamaya konti, muna ako, papagupit muna ako, and then linis siguro ng motor ko. I-check natin yung ilang araw kasi hindi ko napaandar guys, yung baka mamaya magtampo na naman. Umina na naman yung
ah, mahirapan naman tayo magpaandar ng motor, no? Dahil ilang araw nga na pending siya. So guys, mamaya, yun yung mga routine natin. Uh, After ng gupit, linis ng motor, and then ano na rin natin para condition na siya kinabukasan. So yun guys, yun yung mga naiisip natin pagising. Kasi ang aga ko talaga nagising eh. Siguro dahil sa sobrang pahinga na rin, medyo ano na rin. Kinukondisyon na tayo sa oras ng pagpasok. Kasi everyday, good morning. Ang aga kasi ng gising ko guys, yun yung routine everyday ko. Kasi baka mamaya, baka pag gising ko by tomorrow na papasok ako, medyo tinanghali tayo. So parang wake up call na uh, ito yung oras ng pagpasok ko. So at least nasanay na yung sarili ko sa umaga. Yung oras talaga ng paggising ko. Minsan ahead pa siya dun sa time na sineset ko dun sa aking cellphone, yung alarm ko. Ahead pa siya dun minsan. So that is better, no? Kasi hindi na ako yung paggising, medyo pagtayo, hindi na ka pwedeng pagising mo. Tatayo ka kagad, kailangan upo ka muna. Siyempre, pinakaunang-una, you have to pray, no? Pray muna. And then pagka okay na, saka ka tatayo. Then the rest, gagawin mo na kung ano yung mga step na ginagawa mo for preparation para sa pagpasok sa work, ano. Yun. Siyempre sa akin, hindi nawawala yung talagang kailangan magkape ako sa umaga. Yun. Kasi para pag lumabas ako ng maaga-aga, yung sikmura ko, hindi na siya ganun papasukin pa ng lamig mo. So, mainit na yung sikmura ko. Kasi one time guys, yung hindi ako nakapag-take ng coffee sa morning, parang iba yung pakiramdam ko. Parang ang lamig ng sikmura ko eh. Dahil siyempre nagmumotor ka, di ba, maaga. Salubungin mo yung lamig eh. Parang iba yung pakiramdam ko. So talagang doon nasanay talaga ako kape sa umaga. Same time, siyempre yung devotion ko. Bible reading, yung hinahanap-hanap ko. Minsan, within a week, siguro, hindi naman siya araw-araw, thrice or apat na beses sa isang linggo. Hinahanap-hanap talaga yun. Hinahanap-hanap ng, hindi ko alam kung, basta kusang papasok sa isip mo yun eh. Yung Bible reading, kasi parang, yung nagpapalakas yung nagbibigay sa'yo ng kaliwanagan ng isip mo, inspirasyon, parang nilalagay sa isip mo kung ano yung dapat mong gawin, yung tama mong dapat gawin, di ba? Yung baka mamaya, akala mo lang okay ka pa, pero pero yung isip mo pala medyo nalilis-lis na lang konti. No? Hindi akala mo tama pa yung ginagawa mo. Pero which is talagang yung pagbabasa talaga ng Biblia, talaga sa tao. Yun yung salamin ng buhay eh. Yun yung salamin ng buhay. Pag humarap ka, kitang-kita mo yung sarili mo, parang doon mababasa mo yung sarili mong pagkatao eh. Yung buhay mo. Doon mo makikita sa Biblia eh. Diba? Yung mga gawa ng tao na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos, di ba? Minsan, ganun ka na, di ba? Yun na nakikita mo sa sarili mo. Na, mali na pala yung gawa ko, di ba? So, andyan yung guidance. Siyempre, yung guidance ng Holy Spirit palagi nasa sa'yo. Kaya, yun nga, sa Proverbs nga, di ba? Yung sa Proverbs 3, 5 and 6 pa yan. Yun sa lahat ng bagay na gagawin mo, sangguniin mo ang Panginoon at palaging siya yung unahin dahil lahat ng gagawin mo sa buhay mo, pag siyang inuna mo, magiging successful lahat ng gagawin mo. Dahil inuna mo siya, di ba? Yun yung mensahe sa Proverbs 3, 5 and 6. So,
ganun nga yung ano, ganun nga yung dapat gawin natin guys, no? Sa everyday life natin, ah, palagi tayong ano, palagi tayong sumangguni, no? Sumangguni sa Diyos, no? Kasi wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin eh. Kahit anong gawin nating mga pagsisikap diyan, di ba? Kahit anong gawin natin ng ah, magpakayaman man tayo o ano man. Lahat ng bagay walang silbi yan eh. Walang silbi yan kapag walang Diyos sa buhay mo. So guys, yun ang sekreto talaga na dapat nating ilagay sa isip natin. No? Diba? Kahit anong gawin natin sa buhay natin, kung wala ang Diyos sa puso, pagkatao natin, walang silbi. Makamtan mo man lahat, pero feeling mo, darating ang time, parang empty ka pa rin eh. May kulang pa rin sa buhay mo. Diba? Yun eh, yun yung realidad eh. Magkaroon ka man ng ganito, sapat man lahat sa'yo, diba? Wala ka ng problema, financially. Pero darating at darating ang time, magkakaroon ka ng damdamin o feeling na may kulang pa talaga sa'yo. Which is ang role. Yun ang pupilpil sa pagkatao mo, sa buhay mo. Diba? Yun. Dapat nandyan siya palagi sa'yo. Mas maganda kasi, nakamta mo na lahat, diba? Meron kang biyaya, sapat lahat eh. Pero, yan, kung wala nga ang Diyos, walang silbi. So guys, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking video ano. Simpleng video lang naman to. Yung kung ano lang yung mga realidad sa buhay ko, kung ano yung mga nangyayari, kung ano pwede kong gawin no para ma-share ko kung ano yung thoughts o ano yung video na magagawa ko. Yun lang yun guys. No? So, maraming salamat sa mga subscriber ko. Ano? At doon pa sa mga hindi nagsusubscribe, please subscribe my YouTube channel, Kuya Ren TV. And also my fan page or FB fan page. No? Ganun din, Kuya Ren TV rin. Please follow din. Yun. Balik tayo ulit ngayon sa realidad guys. Kahit pa paano, so sobrang busy natin no, sa work. Usad-usad pa rin, gawa pa rin tayo ng video. As long as may pagkakataon, yun, gawa tayo ng video para may share tayo. So guys, maraming salamat. Saan man kayo ng sulok ng mundo, buong mundo, saan man kayo ng sulok, lagi ninyong tatandaan, habang may buhay, may pag-asa, kapit lang tayo sa Diyos. Yun yung importante. Kapit tayo ron kasi kahit anong gawin natin, wala talaga. Walang saysay kung walang Diyos sa buhay natin. Okay guys, maraming salamat. Please again, subscribe my channel, Kuya Ren TV. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Salamat ulit. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Expect more na kahit paano gagawa tayo ng mga videos para doon. Kahit anong busy natin, kahit isa-isa. Tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang. So, maraming salamat again. Ingat palagi kayo. Ingat. Maraming po salamat. Thank you.